Hi guys! Welcome back to our vlog. So ngayon po, ang topic natin ngayon ay about po sa pamamaga ng kaliwang bayag. So ako guys, isa po ako sa nagkakaroon ng pamamaga ng kaliwang bayag po noong January 11 po. Naramdaman ko po siya ng tanghali. Doon ko siya naramdaman na parang pinabayaan ko lang guys kasi naipit lang. Kaya mawala siya maya, mawala siya ng pusa. Kaya hanggang January 12, January 13, unti-unti siyang namamaga guys na sumasakit na. Tapos magalaw siya, masakit, kumikirot siya. Pagdating ng January 14, unti-unting lumalaki yung bayag ko. Tingnan ko talagang lumaki na yung kaliwang bayag ko guys na kumikintab na talaga siya. Tapos hindi ako nakatiis, naisipan ko pong manaliksik. Ayan nga, ayon sa kasabihan, ang pamamaga daw po ng kaliwang bayag ay pwedeng na-infection o sa pagkakaroon ng UTI. Pangalawa is TB or ano pa yung STD, sexual transmitted disease. Ayan. So pangatlo, pwedeng pagkakaudlot ng pagipagtalik. Ayan. So pagka-apat, pwedeng pagkakaroon ng o naiipit lang kaya kusang nawawala siya maya. Then panglima, ayun po ay tinatawag na lus-lus. Ayan po. Sa lima na yan guys, hindi ako sigurado kung alin po dun sa lima. Kaya nga, pagdating po ng January 17, nagpa-check up na po ako niyan ng umaga. So yun nga, sabi ng doktor, tinignan niya yung bayag ko. Tinignan yung bayag ko, sabi niya meron daw akong lus-lus daw. So bigla akong naisip pala, kaya pala nahirapan akong dumumi. Meron pala akong lus-lus, di ba? Alam niyo pang lus-lus guys? Yung ano po natin, yung bituka pumapasok doon po sa itlog. Parang nagpulupot siya doon kaya kapag dumumi tayo, nahihirapan po. Ayan. Tapos, yung ihi ko hindi rin po siya normal. Talagang parang na-infection po yun kasi yung puson ko masakit. Masakit yung puson ko. Tapos yun nga, binigyan ako ng reseta ng doktor, bali 3 piraso yon. Bibiling ko po siya ng tig 10, bali 30 pesos po. Binili ko po lahat yon. Tapos yun, ang sabi niyo po ng doktor na dapat, pag mga ganyang sakit ay dapat inooperahan yan. So dapat maganda handa na po ako. Pagkatapos, kinuhaan po ako ng ihi, tapos dugo, tapos ACG, at saka wall abdomen. Yung wall abdomen guys, yung po yung tinatawag na ultrasound po. Yan po yung 4. So, check up ko ngayong araw, tapos kinabukasan po ako nagpa-laboratory. So, umuwi man ako dun sa bahay at tumawag sa nanay ko na meron po akong lus-lus. So, yun yung nanay ko na problema, nataranta na kasi nga, syempre, una-una ako lang po mag-isa sa bahay. Wala pong nag-aalaga. Kaya nga, nahirap na din po ako. Problema din po yung nanay ko. Tapos, yun nga, naghanap yung nanay ko ng manghihilot, na marunong manghihilot po talaga ng lus-lus. So, may nahanap ang nanay na manghihilot. Tapos, ang sabi nga ng nanay ko na yung likod ko daw, yung puwit ko, ay papatungan ng 4 na unan o 3 unan. Tapos, dandahanin ko lang pong hilot. Diba? Habang nakahiga ako, hilutin ko lang. Nakaganito lang siya guys, slant. Ayan. So, ayan siya. Dandahanin ko lang siya yung hilot. Nakahiga lang talaga ako kasi tinamad, parang ayaw ko nang lumakad kasi masakit talaga siya magalaw. Lalo pag nagalaw, sobrang sakit kasi namamaga na yung itlog ko, kaliwang itlog ko. So, namamaga talaga, tapos kumikintab. Ayan nga. Sabi ng nanay ko, Nay, pagkatapos ng laboratory ko bukas, kukuha ako ng ticket, uwi ako dyan sa probinsya kasi hindi ako gagaling talaga dito. Mabuti na lang guys, sa Manila lang po ako nagtatrabaho. What if kung nasa abroad po ako, ano na lang kaya nangyayari sa akin? Makakauwi kaya ako agad, o diba? Yun po yung mga tanong ko pag nasa abroad tayo. So sana guys, yung mga taga-abroad po, mag-ingat-ingat kayo, ingatan nyo yung mga sarili nyo, yung kalusugan nyo, kasi mahirap talaga magkakasakit, diba? Mahirap. So yun nga naisip ko guys, kung paano kung nasa abroad ako, makakauwi kaya ako, diba? Ang hirap. Mabuti na lang na nasa Manila ako at nakakuha ako agad ng ticket at nakakauwi ako sa probinsya. Kahit mahal yung ticket guys, umuwi talaga ako kasi gusto kong gumaling na nasa probinsya ako. Kasi madaming manghihilot, madaming mga herbal-herbal, mga gamot-gamot. Ayan nga. Sa resulta po pala ng guys, laboratory ko, ay kaya pala jumsak yung pusong ko at saka dito sa likod, meron din pala akong UTI. Yun po ang sabi ng doktor, pinapabasa ko kasi yung yung resulta ng laboratory check na yun.
So, meron pala akong UTI na ka-infection. Kaya, medyo hindi malinis yung ihi ko. So, yun nga guys, nandito na po sa probinsya. Dito na rin po ako nagpapagaling. Yun nga, wala na rin po akong sakit. Wala na mong pamamaga ng itlog at saka yung UTI ko. Kasi, syempre, maraming mga herbal dito. Tapos, uminom ka rin ng buko. Mawala talaga yung UTI guys. So, yun nga, maraming salamat talaga kay Lord. At saka po, hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon po ako ng ganun. So, yun nga guys, nagpapasalamat daw kay Lord na gumaling po yung sakit ko. At saka guys, tanongin nyo po yung mga kapatid, yung mga kalalakihan o mga asawa nyo kasi nga, baka may mga sakit na yung namamaga ng itlog nila na tinatahimik na nila, baka sabihin na, walang pera ng pagpa-check up. So, mas maganda kasi yung tanongin nyo sila kasi karamihan sa mga kalalakihan na tahimik lang sila, hindi yan sinasabi nila yan, namamaga ng itlog pa lang nila. Hanggang sa lumalaki, hanggang sa umabot ng 1 taon, lumalala na, hindi na madala sa hilot at talagang ano na yan siya, paoperahan na talaga size, papaoperahan na talaga yan. Pag mga ganyan talaga, kasi hindi na madala hilot yan kapag maluslos, pinabayaan mo, umabot ng 1 taon, opera talagang abutin yan guys. Yun talaga opera, hindi na madala sa hilot yan. Diba? So hanggang dito na lang ang ating video guys. Thank you po sa panonood at paki-share na po, like, and paki-follow po ang ating Facebook page para magkita tayo ulit. Thank you guys!